Hume's Law, ito isang topic sa philosophy na kung saan pinapakita nito yung difference ng prescriptive statement at descriptive statement. Descriptive statement, ito yung mga bagay na kung ano siya, ano yung nadidinig, ano yung nakikita, ano yung nahahawakan, yun siya, walang opinion. Walang opinion, walang dagdag, walang bawas. Descriptive statement. Ito yung prescriptive statement. Ito yung mga statement na may opinion, may beliefs. Ito yung sa tingin ng ibang tao dapat. Okay? Yun yung prescriptive statement. So, yung Hume's Law, pinapakita doon yung is-ought policy. Yung pagkakaiba o conflict ng prescriptive at saka descriptive statement. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Okay. Prescriptive statement muna. Prescriptive statement. Walang ginawa ang Diyos na pangit. Lahat maganda. Okay. Pero yung nakukuhang commercial model, print model, billboard model, TV commercial model, yung magaganda mukha. Kinukuha ng mga clothing brands, yung mga brand ng damit, mga branded na damit, anong kinukuha? Magaganda mukha, magaganda buhok, magaganda ang katawan. Ibig sabihin yun. Kukuha ba sila ng ibig sabihin with pleasing personality yung kinukuha? Hindi naman lahat ng tao with pleasing personality physically. So, kung walang ginawang pangit ang poong may kapal, dapat kahit medyo pangit yung itsura o hindi siya pleasing personality, kukunin mo siya just because ang basis mo is mabait at mabuti siyang tao. Yun. Kasi yun Kung walang ginawa ang Diyos na pangit, sana kahit na masagwa, may pangit, hindi siya kagandahan, hindi siya kagwapan, pero alam mong mabait siya, alam mong masipag siya magtrabaho, kukunin mo siya. Kaso hindi ganun yung nangyayari kasi ang pagmomodelo o ang pag-aartista hindi naman sa pabaitan. Unang-una, kukunin ka bilang artista dahil may itsura ka. Tsaka ka lang nila madidiscover na mabait at masipag ka kapag ka nagtrabaho ka na. So, ibig ko sabihin yung mga pangit na, yung mga hindi magaganda ang itsura, dapat kapareho na yan ni Piolo Pascual, nila Kyle Echari, nila Alden Richards, leading role na yan. Pero yung mga kamukha nila Long Mejia, bakit parang sidekick lang kina Coco Martin yan? O ikumpara nyo naman yung mukha ni Coco Martin kay Long Mejia. Laking difference, di ba? So, yun. So, hindi nyo ako alaya ko sinasabi. Hindi ko sinasabi na kaso bakit ako mag-a-access ng panahon sa mga babae? Bakit ako mag-a-access ng panahon sa mga babae na imposible namang hindi sila tumitingin sa imposible hindi sila tumitingin sa itsura. Kahit ako kahit ako aaminin ko, hindi ako makikipag-usap sa mga babaeng hindi maganda itsura. Hindi ako magbibigay ng atensyon sa isang babaeng hindi maganda. So, ganun din yung mga babae sa akin. Yung kasi yung hindi nyo naiintindihan minsan. Ang pinipilit nyo kasi yung sinasabi nung nasa itaas, yung sinasabi ng Bible, pero hindi nyo nakikita yung tunay na nangyayari sa mundong ibabaw na magkaiba. So, yun ang ibig sabihin ng Hume's Law. Bakit kayong mga babae sasagutin yung mga lalaki? Imposibleng hindi nyo sasagutin yung lalaki dahil mabait. Imposibleng mabait lang siya. Pwede na lang kung mature talaga kayong mag-isip. Kung ang orientation ng babae is napakalalim, yun hindi sila titingin sa itsura. Depende sa babae yun. Pero sa karamihan ng babae ngayon, iba. Laging may gwapong criteria at ganun din ang mga lalaki ngayon, may magandang criteria. So, magandang paalala sa atin itong Hume's Law ni John Hume.
yung pagkakaiba ng prescriptive statement at descriptive statement. So, yun lang po.